Nagbukas ang pelikula sa isang flashback kung saan ang isang assassin na nagngangalang Robert ay naghihintay para sa kanyang target na si Nikolai, ang kanyang mismong matalik na kaibigan at mentor. Lumabas si Nikolai sa bangko pagkatapos makatanggap ng malaking halaga ng pera, at pinatay siya ni Robert mula sa malayo gamit ang isang sniper. Makalipas ang 15 taon, si Robert ay kasalukuyan pa ring nagtatrabaho para sa isang secret service at kilala bilang numero 1 assassin sa mundo. Dinala niya ang kanyang kasalukuyang target sa isang malayong kagubatan, at habang sila ay naglalakad, sinubukan ng lalaki na kausapin si Robert na doblehin ang ibibigay na pera kung hindi niya siya papatayin. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Robert, at sa halip ay binigyan ng baril ang lalaki at hiniling na barilin nito ang kanyang sarili. Dahil wala nang magagawa, sinunod ng lalaki ang iniutos ni Robert at nagpaalam na sa mundo. Makikita sa ekspresyon ng mukha ni Robert na hindi na siya nasisiyahan at masama ang loob sa kanyang trabaho, dala na rin ng pagsisisi sa pagpatay sa kanyang kaibigan. Malungkot na bumalik si Robert sa kanyang apartment, at nagpatuloy sa pag-contact sa kanyang contractor, na hindi niya kilala at nakikita ang mukha. Tinanong ng kanyang contractor kung natapos ba niya ang misyon, na sinagot naman ni Robert ng oo. Makikita sa kilos ni Robert na nais niya nang magretiro sa kanyang ginagawa, ngunit nag-alok pa ang kanyang contractor ng isa pang trabaho. Dahil nagkakahalaga ito ng $200,000, hindi na nagawang makatanggi ni Robert at hiningi ang pagkakakilanlan ng target. Ang susunod na target ni Robert ay isang bilyonaryong lalaki na dadalo sa libing ng kanyang kapatid. Ang lalaking ito ay nahaharap sa ilang seryosong kaso katulad ng money laundering, ngunit naglaho siya sa loob ng 10 taon at ngayon lang ulit nagpakita para sa libing ng kanyang kapatid. Si Robert ay nakisama sa mga dumalo sa libing, at habang ang lahat ay nagdarasal para sa namayapa, naghanda si Robert na patayin ang target gamit ang itinagong baril sa kanyang nakabalot na kamay. Gayunpaman, bago pa makalabit ni Robert ang gatilyo, isa pang assassin ang nagpakita sa di kalayuan na may dalang sniper, at binaril ng 3 beses sa dibdib ang target. Nang mapagtanto ng lahat ang nangyari, nagsimulang tumakbo ang mga tao, habang si Robert ay nakita ang lalaking bumaril sa target kaya hinabol niya ito. Naunang nagpaputok si Robert sa assassin kaya napilitan itong magtago. Nagawa nitong mapatay ang ilang mga gwardya habang patuloy siyang pinapaputukan ni Robert. Sa kasamaang palad para sa kanya, biglang dumating ang mga pulis sa kanyang harapan kaya hindi na siya nakalaban at nagpas siyang sumuko. Dinakip siya ng mga pulis at dinala sa police car, habang si Robert ay sumakay ng kanyang sasakyan at nagpas siyang sundan sila. Habang nakasakay sa sasakyan ng pulis, binali ng assassin ang kanyang hinlalaki upang magawang matanggal ang posas. Nang mabalik sa ayos ang kanyang daliri, binasag niya ang salamin at binalian ng leeg ang driver, na nagpahintulot sa kanilang sasakyan upang mabunggo at tumaob. Kinuha ng assassin ang kanyang sniper at binaril ang driver ng isa pang parating na sasakyan ng pulis upang mabangga ito sa kanila. Matapos makaligtas ng assassin, pinalitan niya ang kanyang saplot at tinanggal ang posas, bago tuluyang umalis dala ang kanyang sniper. Si Robert na huli nang nakarating doon, ay nakita ang mga namatay na pulis at napagtantong nakatakas ang assassin na umagaw sa kanyang target. Sa gabing iyon, narinig ni Robert mula sa radyo ng mga pulis ang pagtukoy sa posibleng kinaroroonan ng assassin, kaya nagpa siyang magnakaw ng taxi, sa pagbabakasakaling masasakay niya ang assassin. Ang plano ni Robert ay matagumpay, matapos na sumakay ang assassin sa kanyang taxi at humiling na dalhin siya sa airport. Gayunpaman, sadyang nilampasan ni Robert ang airport at napansin ito ng assassin kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Nagkunwaring nainis si Robert sa kanya at inihinto ang taxi sa malapit na football field na may naglalarong mga bata. Hiniling ni Robert sa assassin na lumabas ng kanyang taxi at humanap ng ibang masasakyan, ngunit bago pa siya makalabas ay napansin nito na hindi si Robert ang tunay na driver. Agad na nagtutukan ng baril ang dalawa at nakilala ng lalaki si Robert bilang ang number 1 na assassin. Napagtanto ng lalaki na bulletproof ang salamin ng taxi at hiniling lang sa kanya ni Robert na lumabas upang magawa siya nitong mabaril. Tinanong ni Robert kung sino siya, at nagpakilala naman ang lalaki bilang si Miguel, ang pumapangalawang assassin kay Robert. Sinabi ni Miguel na siya ang hinahangaan niyang assassin at alam niya ang lahat patungkol sa kanya, lalo na ang kanyang nakaraan dahil pinag-aralan at binasa niya ito sa kanyang history. Tinanong ni Robert kung sino ang contractor ni Miguel na nag-utos sa kanya na agawin ang kanyang target, ngunit sa halip ay inutusan ni Miguel si Robert na magmaneho. Tumanggi si Robert na gawin iyon at nagpas siyang maghintay sila doon, ngunit itinutok ni Miguel ang kanyang sniper sa mga batang naglalaro, kaya napilitan si Robert na magmaneho paalis.
Habang sila ay nag-uusap patungkol sa nangyari sa sementeryo, ibinahagi ni Miguel na sasabihin niya sa kanyang anak ang kakaibang engkwentro niya sa numero 1 asasin. Pagkatapos ay biglang binasag ni Miguel ang salamin ng sasakyan at sinubukang patayin si Robert, ngunit napipigilan siya ni Robert. Patuloy niyang minaneho ang taxi at ibinangga si Miguel sa mga ibang sasakyan, hanggang sa mabitawan nito ang kanyang sniper. Naghanda na si Robert na lumabas ng sasakyan at patayin si Miguel, ngunit nakita niya ang mga pulis na palapit upang hulihin sila. Agad na minaneho ni Robert ang sasakyan at nagkaroon ng habulan sa pagitan nila ng mga pulis. Habang nasa sasakyan, binanggit ni Miguel kay Robert na pinag-aralan niya ang lahat ng kanyang ginawa, kabilang na ang pagpatay nito sa kanyang kaibigan. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang truck, kaya na-distract si Robert na nagpahintulot kay Miguel upang tumalon sa taxi at magawang makatakas. Ang mga pulis ay patuloy na humahabol at sinundan nila ang taxi na minamaneho ni Robert. Gayunpaman, nautakan sila ni Robert matapos na magtungo sa paradahan ng taxi na puno ng mga sasakyan, kaya matagumpay siyang nakaligtas sa pagtugis ng mga pulis. Nang makauwi si Robert, kaagad niyang kinontak ang kanyang contractor at tinanong kung sino si Miguel, ngunit sinabi nito na hindi niya siya kilala. Muling nag-alok ang contractor kay Robert ng isa pang kontrata na nagkakahalaga ng 2 milyon, ngunit si Robert ay nagdadalawang isip. Napilitan siyang tanggapin ito habang binubulong sa kanyang sarili na ito na ang kanyang huling misyon, at magre-retiro na sa trabaho. Ang susunod na target ni Robert ay isang babaeng nagngangalang Electra, at sinabi ng contractor na isa siyang bihasang hacker na may ninakaw na isang napakahalagang impormasyon. Balak ni Electra na ibenta ang impormasyon na ito na nakalagay sa disk sa halagang $40,000 sa 4 na Dutch na lalaki. Inutusan si Robert na patayin ang 4 na Dutch, kunin ang disk, at patayin si Electra. Kinabukasan, si Electra ay pumunta sa isang hotel, kung saan plano niyang makipagnegosasyon sa mga buyer ng kanyang disk. Tinawagan ni Electra ang mga buyer at inutusan silang pumunta sa kanyang kinaroroonan ng hotel. Samantala, si Robert ay nakarating na sa airport na kinaroroonan ng mga buyer, at sinundan niya ang mga ito upang puntahan si Electra. Nang makarating sa hotel, sinubukan ni Robert na makisabay sa mga buyer sa elevator, ngunit hindi niya ito naabutan, kaya napilitan siyang gumawa ng ibang paraan upang malaman ang kanilang pupuntahang silid. Samantala, si Miguel ay nabunyag na nakasakay sa elevator na sinasakyan ng mga buyer. Ginamit ni Robert ang computer system ng hotel upang tukuyin ang silid ni Electra at ng mga buyer, at matagumpay naman niya itong nalaman. Samantala, ang 4 na buyer ay nakarating na sa silid na ibinigay sa kanila ni Electra, at kinausap niya ang mga ito gamit ang radyo at speaker na inilagay niya sa paligid ng kwarto. Humingi si Electra ng 10,000 deposit para sa kaunting nilalaman ng kanyang disk. Kinuha ni Electra ang $10,000 sa pamamagitan ng kanyang robot na idinaan niya sa mga ventilation shaft sa pagitan ng kanilang silid. Nagpatuloy ang negosasyon ng mga buyer at ni Electra, ngunit biglang pumasok si Miguel sa silid ng mga buyer at agad silang pinatay. Nang marinig ni Miguel si Electra sa speaker na tinatanong ang kalagayan ng mga buyer, sumagot si Miguel na ipagpatuloy ang transaksyon. Dahil napagtanto ang nangyayari, agad na kumilos ang babae at binura ang lahat ng ipinapasang data mula sa kanyang disk, na labis na ikinainis ni Miguel. Habang naghahanda ng umalis si Electra, biglang dumating si Robert at pinigilan siya. Narinig sila ni Miguel at kinausap si Robert mula sa radyo. Habang patuloy na binibwisit si Robert, binuksan ni Miguel ang computer at nakita ang silid na kinaroroonan nila. Kinuha ni Robert ang disk mula kay Electra, habang hinihikayat siya ni Miguel na patayin na ang kanilang target. Dahil hindi sanay si Robert na pumatay ng babae, hindi siya nito pinatamaan at sa halip ay binaril ang unan. Pagkatapos ay agad na sinama ni Robert si Electra upang lumabas, habang si Miguel ay nakarating sa silid at napagtanto na naloko siya ni Robert at hindi pinatay ang target. Habang sila ay nasa kalsada at tinatanong si Robert, napagtanto ni Electra na hindi mapagkakatiwalaan ng lalaki kaya gumawa siya ng paraan upang makatakas sa kanya. Napilitan si Electra na tumakbo paalis kay Robert at aksidente niyang naiwan ang kanyang alagang pusa upang makasakay ng bus. Kinuha ni Robert ang alagang pusa at bumalik sa sasakyan. Samantala, si Miguel ay kasalukuyang nasa silid pa rin at nakita ang ilang litrato ng pusa ni Electra sa isang lokasyon, kaya naisip niyang doon nakatira si Electra. Si Robert na dala ang pusa ay pumunta sa isang pet shop na pinupuntahan ni Electra upang malaman ang kanyang bahay. Maya-maya pa, nakauwi si Electra at nagsimulang mag-impake upang umalis, ngunit nakita niya sa CCTV footage ang pagbaril ni Miguel sa kanyang kapitbahay. Sa sandaling iyon, dumating si Robert kasama ang pusa at tinanong si Electra kung nais nitong mabuhay.
Nang pumayag si Elektra na magpatulong, pinaalis siya ni Robert at inutusan na hintayin siya sa pet shop, habang bumalik naman siya sa bahay upang harapin si Miguel. Habang patuloy na naghahanap si Miguel sa disk, nakita niya ang pabango ni Elektra at nalaman ang kanyang amoy. Samantala, nakasalubong ni Elektra ang kanyang kapitbahay na babae at sinubukang pigilan siyang umuwi sa kanyang bahay, ngunit hindi siya nito narinig kaya kinailangang bumalik ni Elektra upang pigilan siya. Habang patuloy na hinahanap ni Robert si Miguel sa paligid ng bahay, ang kapitbahay ni Elektra ay nakabalik na sa kanyang bahay. Nang magtagpo ang landas ni Robert at Miguel, nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan nila. Biglang pumasok ang kapitbahay na babae ni Elektra, at inakala ni Miguel na siya ito at nasa kanya ang disk. Nang magtangka itong tumakas, agad na binaril siya ni Miguel at kinuha ang hawak nitong kahon ng regalo, sa pag-aakalang ito ang disk. Si Elektra na bumalik upang iligtas ang kapitbahay, ay nagawang pigilan ni Robert. Kalaunan ay nakaisip ng ideya si Robert upang gumawa ng pagsabog patungo kay Miguel, habang si Miguel naman ay napagtanto na hindi niya nakuha ang disk. Nang magkaroon ng pagsabog, agad na nakakilos si Miguel at nagawang makaligtas matapos mahulog mula sa bintana. Nang makumpirmang nakaligtas si Miguel, agad na umalis sina Robert sa lugar sakay ng sasakyan. Pumunta sila sa isang hotel, kung saan formal silang nagpakilala sa isa't isa. Habang patuloy na nagtatanong si Elektra kay Robert, bigla nitong kinuha ang baril sa mesa at itinutok kay Robert. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Robert at hindi nagpakita ng takot mula sa babae. Ipinaliwanag ni Elektra na nais nilang makabalik sa kanyang dating tahimik na buhay, ngunit sinira ito ni Robert at ni Miguel. Sinabi ni Robert na kahit patayin niya siya ngayon, alam niyang mahahanap pa rin siya ni Miguel at papatayin kahit anong pagtatago ang gawin niya. Dahil sa pagkainis ay nagpaputok ng 3 beses si Elektra, ngunit hindi niya tinamaan si Robert. Mahinahong nilapitan ni Robert ang babae upang kunin ang baril, at hinayaan munang mapag-isa si Elektra sa silid. Samantala, si Miguel ay kinontak ng kanyang contractor at tinanong ang sitwasyon. Sinabi ni Miguel na napatay niya ang mga buyer at si Elektra, ngunit hindi niya nakuha ang disk dahil na kay Robert ito. Nagalit ang contractor dahil sa kapalpakan ni Miguel kaya kinansela nito ang kontrata, na labis na ikinainis ni Miguel. Sa kabilang banda, kinausap rin ni Robert ang kanyang contractor at sinabing nasa kanya ang disk. Humiling ng 2 milyon si Robert kapalit ng disk, at pumayag naman ang contractor. Kinagabihan, si Elektra ay natulog sa kama habang si Robert naman ay nagpasyang matulog sa sahig. Binigyan ni Elektra si Robert ng piraso ng chocolate bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Inalok ni Robert kay Elektra ang $1 milyong kung tutulungan niya siya sa kanyang gagawin, at sinabing ipapaliwanag niya sa kanya ang mga detalye bukas. Kinabukasan, isinagawa ng dalawa ang kanilang planong ibenta ang disk sa contractor. Nang kumpirmadong pera ang laman ng briefcase na ibibigay sa kanya, ibinigay ni Robert sa tauhan ng contractor ang disk. Pagkatapos ay agad na bumalik si Robert kay Elektra na naghihintay sa kanya sa sasakyan. Gayunpaman, biglang tumunog ang briefcase na may lamang pera, kaya napagtanto ni Robert na mayroon itong bomba. Nang mapadaan sila sa isang eskinita, agad na itinapon ni Robert ang briefcase sa basurahan bago pa ito sumabog, at ligtas na nakaalis ang dalawa. Ngayon ay napagtanto ni Robert na nais siyang patayin ng kanyang contractor at wala na rin sa kanya ang disk. Lingid sa kanyang kaalaman, kopya lamang pala ng disk ang ibinigay ni Elektra kay Robert dahil hindi niya siya pinagkakatiwalaan. Ngayon na hawak pa rin ang disk, kinausap muli ni Robert ang kanyang contractor, at upang malaman kung talagang mahalaga ito para sa kanya, itinaas ni Robert ang halaga sa $20 million. Walang magawa ang contractor kundi pumayag, kaya hiningi niya kay Robert ang bank account na pagsesenda niya ng pera. Nalula si Elektra sa laki ng perang makukuha nila, at nangako si Robert na maghahati sila doon kung patuloy niya siyang tutulungan. Samantala, si Miguel ay muling kinausap ng kanyang contractor at nagmakaawa na kunin muli ang kanyang serbisyo. Nang pumayag si Miguel, hiniling ng contractor sa kanya na patayin ang kanyang bagong target na si Robert. Kinabukasan, pumunta sa Caribbean sina Robert at Elektra upang ituloy ang kanilang plano. Pumunta sila sa isang abandonadong hotel na malapit sa bangko, at nakarating sila sa pinakataas na palapag. Biglang napatigil si Robert nang makita ang isang bintana, at ipinaliwanag niya kay Elektra ang kanilang isasagawang plano para bukas. Sinabi niya na alam niyang pupunta si Miguel upang isagawa ang kanyang misyon. Papasok si Robert sa bangko upang kunin ang kanilang pera, at alam niyang pupunta si Miguel sa bintanang iyon upang hintayin ang paglabas ni Robert at patayin siya. Gayunpaman, sadyang magpapatagal si Robert sa loob ng bangko upang mainip ng husto si Miguel, at mapilitan itong pumunta mismo sa bangko upang kumpirmahin na naroon pa si Robert.
Hindi nito dadalhin ang kanyang sniper dahil mahuhuli siya ng mga bantay, kaya iyon ang magandang pagkakataon upang pumasok si Elektra sa hotel at itago ang sniper upang hindi mapatay si Robert. Tinanong ni Elektra kung paano nakakasigurado si Robert na hindi siya papatayin ni Miguel sa oras na makita niya siyang pumasok sa bangko, na sinagot naman nito na mahilig si Miguel sa history at alam niya ang kanyang nakaraan, partikular na ang pagpatay ni Robert kay Nikolai sa mismong bintanang iyon. Alam niya na gagayahin ni Miguel ang kanyang ginawa na paghihintay sa target na tignan siya sa mga mata, upang mapatunayan nito sa sarili na siya ang numero 1 assassin. Kinagabihan, si Miguel na nakarating na sa lugar, ay nagsimula ng magplano ng kanyang misyon. Samantala, ang dalawa ay nasa isang hotel upang magpalipas ng gabi, kung saan pinapanood ni Elektra ang mga lokal na nagpaparada sa kalye para sa pista. Lumapit si Robert at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang dinadalang pagsisisi sa loob ng 15 taon matapos patayin si Nikolai. Sa sandaling ipahayag ni Robert ang kanyang nararamdaman para kay Elektra, nalaman niyang wala na pala ito sa balcony, dahil sumali siya sa mga taong nagpaparada. Hindi sinasadyang nakita ni Elektra si Miguel na naroon rin sa paligid ng lugar, at napansin ni Miguel ang bigla niyang pagtatago. Nagsimulang maghanap si Miguel sa paligid at naamoy niya ang pabango ni Elektra, kaya sigurado siyang narito ang babae. Nang malapit nang mahuli si Elektra, biglang dumating si Robert at itinago ang babae sa ligtas na lugar. Napansin ni Miguel ang bulaklak na kaamoy ng pabango ni Elektra, kaya inisip niya na nagkamali lang siya at nagpas siyang ihinto ang paghahanap. Kinabukasan, naghanda na ang dalawa para sa kanilang plano, kung saan binigyan ni Robert si Elektra ng baril upang mayroon siyang magamit kung kinakailangan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Robert sa kanya na kailanman ay hindi niya dinepende ang kanyang buhay sa sinuman, ngunit ngayon ay idedepende niya ito kay Elektra, at sa kanya ito hinalikan bago tuluyang umalis. Kalaunan, si Miguel ay nakarating na sa taas ng hotel at naghanda ng kanyang mga gamit, habang nagmamatsyag sa kanya si Elektra mula sa labas. Pumasok si Robert sa bangko upang kumpirmahin ang paglilipat ng pera, at hiniling niya sa manager na isara ang kanyang account. Ang prosesong iyon ay kinakailangan ng maraming oras upang masagawa, at pumayag naman si Robert na maghintay ng buong araw dahil kasama ito sa kanyang plano. Habang si Robert ay komportableng naghihintay sa loob ng bangko, si Miguel ay matsyagaring naghihintay sa bintana at dala ang kanyang sniper upang patayin si Robert sa kanyang paglabas. Gayunpaman, dahil sa haba ng oras ng paghihintay, nagsimulang mawala sa katinoan si Miguel, na dulot ng kawalan ng tubig at sinabayan pa ng sobrang init na panahon. Dahil sa labis na pagkainip, nagpasya na si Miguel na pumunta sa loob ng bangko upang kumpirmahin na naroon pa si Robert, habang si Elektra ay dali-daling pumunta sa hotel upang itago ang sniper ni Miguel. Sa kasamaang palad, wala sa inaasahang pwesto kung saan itinago ni Miguel ang sniper at sa halip ay inilagay niya ito sa itaas. Nang makapasok si Miguel sa bangko, nakita niya roon si Robert na nakaupong naghihintay sa kanya. Nilapitan niya ito at pinag-usapan nila ang kanilang sitwasyon. Inalok ni Robert na ibibigay niya sa kanya ang lahat ng perang makukuha nila kung papayag itong hahayaan siyang mabuhay. Alam ni Robert na hindi tatanggapin ni Miguel ang kanyang alok dahil nais niyang maging numero 1 assassin sa mundo kapag napatay na niya si Robert. Samantala, sinubukan ni Elektra na abutin ng sniper sa pamamagitan ng pag-akyat, ngunit nagpahintulot lamang ito sa kanya upang mahulog. Nagpaalam na si Miguel kay Robert upang bumalik sa hotel, at agad niyang kinuha ang kanyang sniper ngunit hindi niya napansin si Elektra. Nang ibinigay na kay Robert ang kanyang pera, hiningi ng manager ang disk na iniutos ng contractor, at nang matapos ang transaksyon ay sinamahan na nilang lumabas si Robert. Si Miguel na kanina pa naghihintay sa bintana para sa prime shot, ay nakita si Robert na sa wakas ay lumabas na sa bangko. Nang sandaling tumingin sa kanya si Robert, na siyang sandaling pinakahihintay niya, naghanda na siyang kalabitin ang gatilyo, ngunit may napansin siyang kakaiba sa ekspresyon ng mukha ni Robert. Naamoy ni Miguel sa kanyang likuran ang pabango ni Elektra, na bumaril sa kanya sa balikat. Nahulog si Miguel mula sa palapag ng gusali, habang si Robert ay nagmamadaling pumunta doon upang iligtas si Elektra. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok ang magkabilang panig, kung saan sa wakas ay napabagsak ni Robert si Miguel matapos siyang barilin mula sa bintana sa itaas. Hindi biro ang binagsakan ni Miguel, kaya sa huli ay hindi na niya magawang makalaban. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita ang kaibigan ni Robert na si Nikolai na nakatutok ang baril sa kanila, na labis na ikinagulat ni Robert. Lumalabas na si Nikolai pala ang contractor ni Robert at Miguel, at siya mismo ang nag-set up kay Robert na barilin siya sa bangko. Alam niya kung saan siya tatamaan ni Robert, kaya nagsuot siya ng bulletproof vest upang makaligtas sa bala. Ipineke ni Nikolai ang kanyang kamatayan upang pansamantalang makapagtago, dahil natapos na ang Cold War at ayaw niyang makulong dahil sa kanyang mga nilabag na batas.
Ang disk ay naglalaman ng mga sensitibong impormasyon na maaaring magpahamak sa kanya kung mapupunta ito sa mga pulis, kaya balak niyang patayin si Elektra. Alam na papatayin rin siya ni Nikolai, nagising si Miguel, at sa pamamagitan ng pagbibigay ng senyales kay Robert, pareho nilang sinimulan na paulanan ng bala si Nikolai. At pagkatapos ay itinutok ito sa isa't isa. Naunang ibinaba ni Miguel ang kanyang baril at kunwaring nakipagkasundo kay Robert. Sinabi ni Robert na magre-retiro na siya at dito na matatapos ang kanyang kasaysayan, ibig sabihin nito ay si Miguel na ang number 1 na assassin. Gayunpaman, alam ni Miguel na hanggat nabubuhay pa si Robert, hindi siya magiging numero 1 assassin, kaya nagpasya siyang patayin pa rin ito. Sa tulong ng salamin ni Elektra, nakita ni Robert ang refleksyon ni Miguel at binaril niya ito ng maraming beses habang nakatalikod. Nagpasalamat si Robert kay Elektra at naghanda na silang umalis. Bago tuluyang umalis, kinuha muna ni Elektra ang kanilang pera at ang disk, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.